Mariing binatikos ni Parañaque Mayoralty Bet Eileen Olivares ang inilabas na pahayag ng lokal na pulisya kaugnay sa umano'y tangkang pagdukot sa kanyang Chief Political Officer. Balitang umaabante mula kay Tin Matro. Mariing kinundina ng tumatakbong pagka-mayor ng Parañaque City na si Eileen Olivares ang inilabas na statement ng Parañaque PNP kaugnay sa posibleng pagdukot ng mga hindi kilalang mga kalalakihan sa kanyang Chief Political Officer na si Paulo Katakutan Cornejo. Ayon kay Mayor Eileen, Enero pa lang ngayong taon ay inireport na niya ito sa mga kapulisan. Pero sa halip daw na bigyan siya ng proteksyon ay ipinagsawalang bahala lamang ito ng mga otoridad. Humingi na rin po ako ng protection sa kanila last January 8, if I may, this year. At ako po ay instead of being given protection, which is actually okay with me, hindi po nangyari yung ine-expect kong protection na mabibigay po sa akin. So that's why when I heard about what happened to my staff, kay si Paolo, my Chief Political Affairs Officer, so it did not come as a surprise anymore to me kasi alam ko naman po na magiging halos ganun din po ang tugon po ng ating pong kapulisan dyan po sa Parañaque Police Station po. Malungkot naman ang mayora dahil sa inilabas nga ng PNP Parañaque na statement, hindi pa raw nakakapagsagawa ng investigasyon ng mga ito ay sinabi agad nila na ang tangkang pagdukot sa kanyang tauhan ay gawa-gawa lamang at pawang walang katotohanan. If you're going to look at the video na ating pong pinakita po ng ating pong si Paulo Cornejo, makikita po natin talaga na hindi po ito basta-basta na insidente kung saan po yung ginawa-gawa lamang po. Kasi makikita natin na actually nung tinignan ko pa nga po yung video, when I further viewed the video, hindi nga po actually 3, kundi 4 po ang kalalakihan na nag-ikot-ikot doon, umikot para pagmasdan ang galaw and finally, hindi nga lang po na-meet, hindi lang po nagawa yung kanilang takdang pagdudukot. So therefore, I believe na talagang from the very get-go, wala po kami makukuha dito na impartial treatment pagdating po sa ating pong investigasyong matatawag po. Kwento rin ng mayora maging ang kanyang anak daw ay napapansin na may umaali-aligid sa kanilang bahay. Napag-alaman rin daw niya na may bantana sa kanyang buhay at may kaukulang pabuya kung sino man ang makakatugi sa kanya. May information po akong nakuha kung saan po talagang I have a death threat in my life. Ngayon, napag-alaman ko po na ako daw po ay may patong sa ulo ko na 2 milyon at nabigay na nga daw po noong September 29 ang 1.5 at ibibigay daw po yung kabuuan ng 2 milyon kung mapatay na po ako. Isa po sa mga binibigay din po na informasyon sa akin is that nagbabayad po daw ang kung sino mang gumagawa nito ng 100,000 nang sa gayon po umikot-ikot po sa bahay po namin pag matyagan po kami. Saad pa ng mayora, wala naman daw siyang kaaway o nakaalitan. Pero nung siya ay nag-anunsyo na tatakbo bilang alkalde ng lungsod, dito na nagsimula ang mga pananakot sa kanya. Samantala, dismayado rin si Cornejo sa inilabas na statement ng PNP Parañaque. Ayon sa kanya, biktima siya dito pero tila hindi siya nabibigyan ng hustisya. Kaya sa akin, masakit para sa akin kasi biktima ako dito eh. Kumbaga, ako yung nakasaksi noon. Kung minsan pinaulit-ulit ko nga yung CCTV footage, doon ko nga napatunayan, sabi ko hindi lang pala 3 yung pumasok doon, kundi 4 pa pala itong na nasa loob. Nakitang-kita naman kung panonoorin nyo eh. Siguro naman sila naman mas may sapat silang kapasidad para ma-check nila yung CCTV footage kung ano ba yun. Normal ba yun na pasukin nyo ako doon at palibutan nyo ako nang wala naman kayong intention o hindi magandang gawin sa akin. Hindi lang ako lumabas, paano kung lumabas ako? Dagdag pa ni Cornejo, ipagpapatuloy niyang laban na ito upang mabigyan ng katarungan ang mga pananakot maging ang tangkang pagdukot sa kanya. Samantala, sinubukan naman ng Abante Radyo na hinga ng pahayag ang Parañaque PNP pero wala pa rin silang tugon ukol dito. Para sa Abante Radyo, Tin Matro, itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis.